ito ay ang kalinisan ng puso mula sa shirk, pagtatambal sa Allah, ng pagsamba sa Allah. Okay, mga kasalanan at iba pa. So kung kaya yung mga walang pananampalataya, yung mga musyrikun, ang mga musyrikun na ito ay tatawag na najis. Najis, sila yung mga najis. Sila yung mga marurumi, hindi marurumi na dahil marumi sila. Ang tinutukoy dito kasi sila ay gumagawa ng mga gawaing shirk. Sumasamba sila sa mga ribulto liban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bawal silang lumapit sa tinatawag na Kaaba. Kasi hindi sila tahir, hindi sila malinis. Okay, so ibig sabihin sa madaling salita, okay, para sa mga kapatid nating mga baguhan sa Islam, lalong-lalo na kapag sinabi ating panloob na kalinisan ay kinakailangan yung ating mga puso ay malinis mula sa mga gawaing pagsamba na kung saan yung pagsamba liban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ibig sabihin, kailangan yung ating puso ay sumamba lamang sa tunay at nag-iisang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naintindihan, bro? Naintindihan? Malinaw? Magsabi ka kung hindi mo maintindihan, ha? Okay. Pangalawang uri ay ang tinatawag na tahara hissiya. Yung tahara hissiya, ito yung physical na karumihan o kalinisan. Ang physical na kalinisan ay meron siyang parang dalawang uri din. Una dito, ang tinatawag na kalinisan mula sa hadath, mula sa pangyayari. Okay? At ang kalinisan mula sa najasa. So sa madaling salita, halimbawa kapag itong lamesa na ito, merong dumi dyan. So ito ay lilinisin natin sa pamamagitan ng kung paano alisin natin yung mismo yung dumi. Malinaw? Yung kanina kapag yung puso ng tao ay merong pagtatambal, kung siya ay nagtatambal ng pagsamba, so ang lilinisin lamang na yon, sambahin ng Allah na nag-iisa. Yun ang physical na panloob na kalinisan. Pero yung physical na kalinisan, halimbawa yung isang bagay na nadumihan, ay ditong pag-uusapan kung paano mo siya linisin, kung paano mo tanggalin yung dumi. Malinaw? So dito, tinutukoy dito, ang unang kalinisan mula sa hadath. Kalinisan mula sa hadath, ito yung kalagayang ritual na karumihan. So meron tayong hadath asgar, maliit na karumihan, at meron tayong hadath akbar, malaking karumihan. Yung maliit na karumihan at saka yung malaking karumihan ay meron tayong pamamaraan kung paano ito linisin. So bakit kaya may malaki at saka may maliit? No? May malaki na, may maliit pa. Okay? So halimbawa sa hadath asgar, sa maliit na karumihan, di ba nangyayari sa atin yung pag-ihi? Tama? Pag-utot. Pagdumi. Okay, ito yung mga basic eh. Ihi, utot, dumi. Yung dumi ng tao kasi baka maisipin dumi na dumi lang. Hindi dumi ng tao. Isama na natin dito yung madhi. Alam niyo yung madhi? Di ba malamig masyado? Di ba maginaw? Isa lang kaya. Nahirapan ako huminga eh. Ayun. Alhamdulillah. So, kabilang sa mga maliliit na karumihan ay ang ihi, utot, dumi, madhi, at saka yung wadi. So, alam natin yung tatlo. Ano yun? Naintindihan yung tatlo. Yung madhi, ito yung puting likido na malapot na lumalabas sa pribadong bahagi ng katawan ng lalaki at babae, sanhi ng pagnanasa. Tama? Kapag nakaramdam tayo ng pagnanasa, ay merong lumalabas sa ating pribadong bahagi ng katawan na parang laway.
Okay? So yun ay najis. Yun ay marumi. Kabilang yun sa tinatawag na maliit na karumihan. Okay? Hindi siya similya ha. Kasi yung similya, lumalabas yun ng mayroong lakas. May power kumbaga. Pero yung madhi ay lumalabas siya ng walang power, walang lakas. Naintindihan? Kasi iba rin yung ibang usapin din yung similya, yung sperm cell. Tapos yung wadi ay ganun din, parang laway na puting likido na lumalabas sa pribadong bahagi ng katawan ng lalaki at babae parehas pagkatapos umihi. Okay, bibihira lang yun. Ang kadalasan nangyayari sa atin dito is yung madhi. Kasi ang alam ng karamihan, ihi, utot, dumi lang. Ihi, utot, dumi lang. Pero yung madhi at saka yung wadi ay kasama din sila sa maliit na karumihan at the same time kasama din sila sa nakakasira ng wudu. Kasi ang alam ng karamihan, ihi, utot, dumi lang. Yung kasali sa maliit na karumihan. Pero yung madhi, yung parang laway na lumalabas sa pribadong bahagi ng katawan ng isang lalaki at babae sanhi ng pagnanasa ay kasama din sa tinatawag na maliit na karumihan at the same time ay nakakasira din siya ng wudu. Palinaw? Bro, naintindihan mo? Naunawaan? Okay? So, ibig sabihin, kapag nangyari yon, yung mga bagay na binanggit natin, yung ihi, yung utot, yung dumi, yung puting likido na lumalabas sa pribadong bahagi ng katawan ng babae at lalaki sanhi ng pagnanasa at lumalabas pagkatapos umihi, yung wadi, na yun ay maliit na karumihan, ang paglilinis na ating gagawin ay al-wudu. Ang tinatawag na ablusyon. Kumbaga yung abdas sa sinasabi ng mga kapatid nating mga Maranao. Ano ba sa inyo, bro? Ang ablusyon, ang wudu. Sa language nyo? Ayir. Ha? Ayir. Ayir? Ayir. Okay. So sa mga kapatid natin mga tausog, ayir, yung tawag doon sa ablusyon. Sa Malaysia. Mashallah. Ayir. Ayir sa mga kapatid nating mga tausog, mashallah. Kasi sa mga Maranao, abdas yung sa kanila eh. Abdas. Tingnan natin yung live natin, baka mayroong tawag dyan, mayroong mga nagtatanong. Ha? Baka mayroong nagtatanong ba? Ang tinatawag. Ay, mashallah. Ha? Sana oil daw. Okay. So, yung yung may-ari ng aklat na ito, yung nag-translate nito, ay nanonood sa atin ngayon. Nanonood sa atin ngayon. Yung nag-translate nito, yung aklat ng kalinisan.